Meron po tayong mainit na balita ngayon tungkol dito kay Ethereum. Sa mga hindi pa nakakaalam, si Ethereum po ang pangalawa sa pinakamalaking cryptocurrency sa buong mundo base po sa market capitalization. Pero ang nakakagulat, sa mga nakarang linggo ay biglang dumami po ang mga investors na nag-a-unstake ng kanilang Ethereum. Ibig sabihin ay inaalis nila ang kanilang ETH sa staking protocols at ibinabalik ito sa kanilang mga wallets. Pero bakit nga ba? Ayon po kay Madam Katie Wood ng CEO ng ARK Invest, may dalawang pangunahing dahilan. Una ay ang bagong promo ng Robinhood na nagbibigay ng 2% bonus kapag nilipat ang crypto papunta sa kanilang platform. At ang pangalawa ay ang lumalaking interest sa tinatawag na Digital Asset Treasuries o DATS. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong kwento sa likod ng Ethereum unstaking craze na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ano nga ba ang epekto ng promo ng Robinhood kay Ethereum? Ayon po kay Madam Katie Wood ay malaking dahilan ng biglaang pag-a-unstake ni Ethereum ay ang bagong promo ng Robinhood. Ang Robinhood ay isang kilalang crypto trading platform na naglabas ng 2% transfer bonus para ibig sabihin ay kapag nilipat mo ang iyong Ethereum papunta sa Robinhood wallet, sa iyong Robinhood wallet ay may dagdag kang 2% bonus para ito sa mga gustong lumipat ng platform. Dahil dito ay marami pong investors ang nagdesisyong i-unstake ang kanilang Ethereum at ilipat ito kay Robinhood. Para kasing instant kita ang dating sa kanila. Kaya kahit may waiting period ang unstaking ay ginusto pa rin po nila itong gawin. Sabi nga ni Madam Katie Wood ay ang promo na ito ay isang uri ng short-term market stimulus. Parang panandali ang pang-akit para maglipatan ang mga users. Ayan po yung actual na tweet ni Madam Katie Woods. Pero may epekto po ito sa staking ecosystem ni Ethereum dahil nababawasan po ang mga nakalock na ETH. Ngayon ay bakit naman po lumipat si Ethereum sa digital asset treasuries? Ang pangalawang dahilan ng pag-unstake dito kay Ethereum ay ang mas long-term at saka strategic. Dumarami po ang mga institution tulad ng venture capital firms at mga korporasyon na nagtatransfer ng kanilang Ethereum papunta sa tinatawag na Digital Asset Treasuries o DATS. Ang DATS ay parang mga kumpanya na nagmamay-ari ng malaking halaga ng crypto sa kanilang balance sheet. Ginaya nila ang estilo ni MicroStrategy, isang kumpanya na kilala sa pagbili ng napakaraming Bitcoin. Si MicroStrategy ay may hawak na po na mahigit 607,770 na Bitcoin at nagkakalaga po ito ng $71.35 billion. Ganon din ang gustong gawin ng mga Ethereum holders. Gusto nilang ilagay ang kanilang ETH sa mga kumpanya tulad po ng SharpLink Gaming na nag-aalok ng exposure sa mahigit $1 billion na naka-stake na Ethereum. Kapag ginawa nila ito ay para na rin silang may hawak ng crypto. Pero nasa loob pa rin sila ng traditional na financial system. Financial system. Paano naman po ginagamit ng mga financial advisor ang DATS para sa crypto exposure? Para sa mga traditional financial advisors ay naging malaking problema ang direktang paghawak ng crypto. Dahil sa mahigpit na regulasyon ay hindi po sila basta-basta makapag-rekomenda ng direct crypto investment sa kanilang mga kliyente. Kaya pumasok po ang DATS bilang solusyon. Kung bibili po ang isang investor ng stock ng isang kumpanya na may malaking hawak ng ETH tulad ng DATS,
ay parang indirect na rin silang nag-invest sa crypto. Wala silang direct access pero nakikinabang po sila sa galaw ng market. Ito ay isang mabisang paraan para makapasok po sa mundo ng crypto nang hindi lumalabag sa regulasyon. Ang mga financial advisors ay nagiging mas open po sa ganitong paraan ng investment, lalo na kung ito ay dumadaan sa stock market. Para sa kanila ay mas ligtas itong gawin para sa kanilang mga kliyente. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng unstaking sa Ethereum market? Ngayon ay tingnan po natin ang epekto nito sa mismong Ethereum market. Sa nakalipas po na 30 days ay tumaas ng mahigit 50% ang presyo ng Ethereum. Malinaw na may positive sentiment sa market. Pero dahil maraming nag-a-unstake ngayon, nadadagdagan ang liquidity or daloy ng ETH sa market. Ang mataas po na liquidity ay pwedeng magdulot ng mataas na volatility at pabago-bagong presyo. Mas maraming ETH ang available ngayon sa exchanges at wallets, kaya mas mabilis ang galaw ng presyo. Para po sa mga retail traders ay magandang pagkakataon ito dahil mas madaling mag-trade ng ETH. Pero para po sa mga institution ay isa po itong risk. Kaya nga ilan sa kanila ay gumagamit po ng DATs para protektahan ang kanilang exposure at para makuha pa rin ang benepisyo ng Ethereum ecosystem kahit hindi hawak ng direkta ang crypto. Ngayon ay paano naman nito binabago ang relasyon ng mga investors kay Ethereum? Ang kombinasyon po ng Robinhood bonus at paglipat ng DATs ay binabago po ang relasyon ng mga investors kay Ethereum. Dati ang staking ay para po sa mga long-term holders. Pero ngayon ay may mga gumagalaw para sa short-term gains at liquidity. Mas dumarami ang mga retail investors na lumilipat ng platform habang ang mga institution naman ay nagiging mas strategic. Ipinapakita po nito na si Ethereum ay hindi na lang simpleng crypto. Isa na po siyang asset na may malaking papel sa traditional at modern finance. Para sa atin, bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay mahalaga pong intindihin natin ang ganitong mga galaw. Ang unstaking trend na ito ay nagpapakita na hindi dapat tayo basta-basta naglalagay ng ETH sa staking kung wala tayong long-term plan. Dapat maging handa na rin tayo sa mga oportunidad tulad ng promos ng mga platform gaya po ng Robinhood, pero kailangan nating suriin kung sulit ba ito sa long run. Ang mga digital asset treasuries naman ay maaaring maging daan para sa atin para makapasok sa crypto or dito sa mundo ng crypto kahit wala tayong direct na access sa malaking kapital. Sa mga susunod na taon ay posibleng maging available. Posible pong maging available din ang ganitong mga investment options sa mga retail investors dito sa Pilipinas. At bilang panghuli, para sa akin ay malinaw na ang crypto market ay mabilis pong magbago at ang mga investors, mapa-retail man or institutional, ay nag-a-adjust sa mga bagong oportunidad. Si Ethereum po ay hindi na lang basta digital asset. Isa na rin po siyang financial instrument na pinaglalaruan ng malalaking kumpanya at maliliit na traders. Ang dapat po nating matutunan dito ay ang kahalagahan ng strategy at saka timing. Hindi po lahat ng offer ay dapat sunggaban at hindi rin lahat ng trend ay dapat sabayan. Kailangan nating unawain ang ating risk appetite at ang market conditions at ang ating personal na layunin sa pag-i-invest. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.